May itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipro-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam na natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So, anong option? Tanda ko lang, sabihin, di na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang sa naturang mga paratang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.